Marami pong mga reaksyon tayo natatanggap sa ating pong Facebook Live. Dante Eboha, good morning. Gerard Sevilla, Sandy Vicente at Benny Pasleren at Luz Buminda Serot. Kaugnay po nitong diplomatic protest din po ng China laban sa Pilipinas dahil nga po sa barko ng Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa dyan po sa Skoda Shoal na sakop daho ng pag-aari bate sa indisputable claim ng China, yung Skoda Shoal na yan. Doc Renato De Castro, makakausap po natin ngayon pong umagang ito, Defense Analyst, Professor ng DLSU, Department of International Studies. Doc De Castro, kumusta ka na? Pasensya ka na, nistorbo kita uli ngayong umagang ito. Doc Renato De Castro, good morning po. Magandang umaga, Ka-Orly. Hindi ka dapat mag-apologize dahil sinabi ko sa inyo naman sa iyo na I'm on your beck and call. Talaga. Salamat naman kung gano'n, Doc Renato De Castro. Itong usapin ng diplomatic protest China version, positibo ang tingin diyan ng iba, lalo na ako kasi ito ho yung mga hakbang na kung sakasakaling hindi pakikinggan yung kanilang protesta ay handang idulog sa korte o international court. Mangyayari kaya yon? Kasi ginawa natin yan noong 2016. 2013 pala, and then the decision is 2016. Hindi ko lang alam kung yun gagawin din ng China. Ano sa tingin mo dito, Dr. Castro? Sa foreign policy ho talaga ng China, ayaw niya ho talaga ng arbitration. Talaga ang paraan ho talaga ng China. Pag gusto nila, walang usap-usap sa korte, amin ito, ganon? Oo, ganon. Except po, pagdating sa mga trade issues, ginagamit ho ng China ho ang World Trade Organization. Pag sa larangan ho ng territorial disputes, sa tingin ho talaga ng China, part ho yan ng kanilang core interest, lalo na ho dyan sa South China Sea. Kaya pag sinabi ng China na core interest na yan, talagang willing siya na gumamit ng dahas at talaga ang solution lang dyan to manage the dispute is of course bilateral. Pero hindi naman siguro ito ibig sabihin na hahantong sa punto na baka hindi makalabas ng Skoda Shoal o area ng Skoda Shoal ang Teresa Magbanwa. Hindi naman siguro ganun, ano? O hindi naman sila makakaranas ng matinding harassment tulad ng ginagawa sa mga barko ng ibang bansa tulad ng Vietnam. Actually, yung harassment sa atin talagang consistent eh. Nakadinig lang ako ng briefing last Friday. So nangyari doon sa hinaras nila na eroplano natin. Oo, yung nagpakawala ng flare. Oo, matindi ho pala yung nangyari ho noon talaga, no? Kasi unang-una ho yung sasakyang pang ipapawid ho natin ng Philippine Air Force, hindi ho talaga reconnaissance plane, transport plane ho, pero talagang hinarap ho ng dalawang Chinese fighter jet ho. Talagang lumilipad ho sa taas, binabaan ho talaga, pumunta doon sa altitude na nandun ho yung ating transport plane, at pinakitahan pa ho ng armas ho nila. Talaga ho matindi. Kaya matindi ho talaga. Yung panggigipit ho sa atin ng China, except po doon sa nangyayari ngayon sa resupply sa Ayungin Shoal, na at least meron provisional arrangement. Pero across the board ho talaga matindi yung panggigipit ho sa atin ng mga Chino. Okay. Yung Teresa Magbanwa, parang ang tingin ng iba dyan, once na yan umalis, wala na makakabalik dyan at magugulat tayo. Posible na pagdating ng araw, kugugulat natin na may panibago na mga struktura na mistulang military camp dyan sa Skoda Shoal na. Posible yung gano'n, Dr. Castro? Gano'n ho ang ginawa nila sa Scarborough Shoal Na once in order ho, ninisirang President Pinoy Aquino ho, yung ating Coast Guard vessel noong June 2012, talagang sinakop na ho nila. Nilagyan ho nila ng bakal na rehaso yung Scarborough Shoal. So maaring mangyari ho yun. Maaring hindi nila tayo ang kagad ng struktura, pero talagang nila, maglalagay ho sila dyan ng barrier. Mahirap gawin nung hanggat doon ng barko ng Teresa Magbanwa. So nangangahulugan ba ito na wag hayaan sa panig naman ng Pilipinas kung ano yung pwedeng may bigay na suporta at pagpapakita na rin ng tulong at kapakanan ng mga doon sa Teresa Magbanwa, siguro meron din kahit hindi naman siguro sa kalapit, just enough no na may distance na kung kailangan ng tulong ay naroroon. Ang ano naman ho, kung hindi tayo aalis at hindi tayo kilos, palagay ko naman ni ho tayo gagamitan ng dahas. Pero pag winidraw natin yan, katulad do kung magkakaroon na naman ng under the table deal, katulad do nangyari nung June 2012 po sa Scarborough Shoal, baka gawin ho na naman ng China yung ginawa niya ho. Kaya may kasabihan nga ho, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me.
Alright. Okay. Merong, ang ganda sana nung nakaraang buwan may BCM na ako naririnig, Doc De Castro, yung bilateral consultative meeting, mga backdoor discussion, backdoor na negotiation. Kaya lang, yung nga, after nung insidente ng pagpapakawala ng flare, parang eto na naman. Kinakailangan naman tayong mag-isip kung ano ang ating magiging estratehiya dyan sa West Philippine Sea, Doc De Castro. Well, pagtingin ko naman ho kasi, at least yung sa RORE mission ho, at least nandun ho yung provisional arrangement. Pero pinamukha ho sa atin ng mga Chino. Diyan lang ho yan sa resupply, the Scarborough Shoal. It doesn't apply to other issues. Sa Scarborough Shoal at dito nangyayari sa Skoda Shoal ho. Wala ho talagang ano ho dyan. Walang provisional arrangement ho dyan. Bakit daw ayaw ng discussion sa International Court ng China? Ano sa tingin nyo, Dr. Castro? Although obvious naman ang reason, pero magaling na ho sa inyo. Ano kayo pinakadahilan ho nito? Unang-una ho kasi, polisiya ho talaga ng China. Sabi nila, yung mga international court na yan, yung mga arbitration na yan, ginawa ho yan na hindi ho makapangyarihan ng China. Kumbaga, ano ho yan, creations ho yan ng mga Western powers. So, hindi ho talaga lalahok dyan ng China, International Court of Justice. Interesting rin ho, although ang China ho, signatory ho ng United Nations Convention of the Law of the Sea, dire-reject niya ho yung any form of arbitration. Consistent ho ang China, except po pagdating sa trade issues, no? Ginagamit niya ho yung World Trade Organization. Pangalawa ho talaga, makapangyarihan ho ang China. So, sa posisyon ng China, pag kami pumayag sa ganyang international arbitration, naninigate ho yung kanilang kapangyarihan. Kasi ang purpose ho talaga ng international court or international law is their act as equalizers. So, ayaw ho ng China yan. Ayaw nagkaroon ng China ng any form of equalization or equalizer kasi ho talagang pinagigit niya ho talaga, pinamumukha niya ho sa atin, makapangyarihan kami, lalo na ngayong panahon ho. China ho ang merong pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. China ho ang merong pinakamalaking navy sa buong mundo at Coast Guard. So sa panahon na ito talagang don't expect China ho to enter into any form of international arbitration. Sa pananaw ng China, talagang bilateral ho dapat yan. Mukhang may nakikita silang potential sa Skoda Shoal kasi nabalitaan din natin, mayaman din yan sa natural gas, parang Malampaya. And paubos na ang Malampaya natural gas nating nililinang at maaring dapat na rin sigurong tinan ng ilang pambagid ng West Philippine Sea. Ang susunod talaga is ang Skoda Shoal. Hindi kaya sa tingin niyo diyan magkaroon ng matinding girian dahil sa maaring natural gas sa Skoda Shoal na yan? Kung meron man, Doc De Castro? Hindi. Isa pang yung strategic Pag nasakop po ng China yung lugar yan, talaga mismo, lalo na nakapaligid at malapit sa Taiwan. At hindi, nasa likod ho yan ng Pag-asa Island. Between Pag-asa Island and Palawan, nandoon yung Skoda Shoal. Kaya talagang miski yung likod ng delikado. Tayo pala malapit dun sa ating mga inaakit territory sa kalayaan. Any effort to mag-resupply ho tayo sa Pag-asa ho mismo, dadaan ho talaga sa Skoda Shoal. Kaya talagang nandyan ho ang girian ngayon talaga po. Okay. Anyway, dapat talaga siguro kung kayo magpoprotesta at hindi magiging maganda ang tugon sa iyong protesta, dapat din handa silang dalhin ito sa isang lugar na mapagkakasundo lahat ng usapin na ito, hindi pagkakaintindihan between or among countries. Pero sabi nyo nga, kung hindi talaga itong pangunawa ng China, lalo na kung alam naman yata nila, wala sila sa lugar, hindi talaga nila gagawin ito. Dr. Castro, no? Well, wala ho sila sa lugar, pero nakapangyarihan ho sila. Wala ho silang pakialam. Yun na, gagawin nila yun doon. No? Oo, talaga. The strong will have to do what they have to do. The weak would sit the same. Ayun ho ang pananaw ng China. Makapangyarihan kami, malakas kami, kayo mahina. Tanggapin yung
nararapat sa inyo. Alright. Doc De Castro, maraming salamat bilis yung binigay na pagkakataon. Siya nga, teka nga pala, bago lang kita pawalan, yung pagpapakawala ng player, anong kaibahan yan dun sa isang bansa na noong pagbalik ng kanilang mga atleta? May ganyan din, parang celebratory na pagsalubong. Yung commercial plane, didikitan ng dalawang fighter, di ko alam sa bansa yun, Turkey yata yun. May nakadalawang jet na nakalalay at napapakawala ng player. Anong kaibahan nun dito sa nangyari? Sa aeroplano? Kasi yung pag-release ng player, defensive measure ho yan ng isang fighter jet. Yeah. Countermeasure. Pag ho yung fighter jet ng heat-seeking missile paraan ho yan para ma-divert ho yung heat-seeking missile either doon sa player. Hindi sa aeroplano. So hindi ho kaya una, bakit niya gagamit? Hindi naman ho missile yung natin. Sabagay, wala namang pinanggalingang Olympics yung mga doon sa aeroplano na yun. Dr. Castro, maraming salamat po. So ulitin, sir. Thank you sa inyong pinagkaloob. Magandang umaga sa ating kababayan, mga kababayan. Magandang umaga rin po sa inyo. Defense Analyst and Professor ng DLSU, Department of International Studies, Dr. Renato De Castro, mga kapuso, ang inyo pong walang pinoprotektahan.